Hinihingi ng mga kongresista ang tulong ng NBI para imbestigahan ang ABS-CBN at ang Amcara Broadcasting Network. Sabi ng NTC, galing daw sa tower ng ABS-CBN ang signal ng Amcara noong nagbo-broadcast pa ito sa TV Plus, labag sa kanilang cease and desist order. May unang balita si Victoria Tulad. Hinimay ng mga kongresista ang anilay nakakaintrigang setup ng ABS-CBN at subsidiary nitong Big Dipper Content and Design Incorporated. Ito ang kumpanyang binuo ng ABS-CBN para i-repurpose o iproseso ang kanilang mga palabas para mai-air abroad at sa iba't ibang plataforma. Tanging ABS-CBN lang ang kliyente ng Big Dipper at binabayaran ito ng mahigit 2.6 billion pesos kada taon para sa kanilang serbisyo. Lumalabas sa records mismo ng ABS-CBN, malaking bahagi nun ay bumabalik din sa kanila sa pamamagitan ng cash dividend. Ang cash dividend ay pera mula sa kita ng isang kumpanya na ibinibigay sa shareholders. Sa kaso ng Big Dipper, napupunta ito lahat sa ABS-CBN bilang tanging may-ari ng kumpanya. Ilang pong percent po yun? Punto ni Representative Ron Salo, ang cash dividend na ibinibigay sa pagitan ng mga kumpanya sa loob ng Pilipinas ay hindi pinapatawan ng buwis. Kaya tanong niya, hindi raw ba nagagamit ang Big Dipper para makalusot ang ABS-CBN sa pagbabayad ng tamang buwis? It has become so profitable. Na paglabas po nung kanyang dividends, it becomes tax-free because these are both domestic corporations. But they are also owned by the same company. Don't you think wala kayong nakikitang anything na unusual po doon? The prices charged by Big Dipper, as stated by my colleague, are based on market. They are backed by transfer pricing studies conducted by reputable third-party firms, number one. Number two, this is not a scheme. The clients, the ultimate clients or the ultimate beneficiaries of Big Dipper's work are the Filipinos and the non-Filipinos who consume our content both here and overseas. With regard to the amounts that Big Dipper makes on ABS, let's say, that comprises about 6% of total production cost of ABS-CBN Corporation. Tinanong sa pagdinig ang BIR tungkol dito. As far as the Big Dipper company is concerned, Your Honor, wala pong violation, and I think compliant po ang Big Dipper, Your Honor, when it comes to payment of taxes. But don't you think that is so creative in such a way na yung taxes that should have been paid, hindi po babayaran dahil it has become tax shield? Itinatanggi ng ABS-CBN na tax shield ang Big Dipper. Kaya tinanong ng mga kongresista ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Nakarehistro sa PEZA ang Big Dipper mula noong 2009 at kabilang sa benepisyo nito ang pagbabayad ng mas maliit na buwis at noong unang mga taon, libre pa nga ito sa buwis. It's not true that PEZA is being used as a tax shield because we are governed by our own laws. We have the PEZA law, which provides the different incentives. Si Representative Jose Antonio C. Alvarado nais balikan ang PEZA law. Mabuti na pag-aralan muli ng Kongresong ito ang Republic Act 7916 o ang Special Economic Zone Act of 1995 creating PEZA para po masigurado natin na paborable sa taong bayan, lalong-lalo na sa lahat po ng bumubuo ng bansang Pilipinas, ang sistema po natin ng pagbabayad ng taxes. Pero si House Appropriations Committee Chair Eric Yap, tinawag na tax avoidance ang ginagawa ng ABS-CBN. Hindi ito ipinagbabawal pero sabi ni Yap, baka kailangan ng baguhin ang batas. Sa kanyang pahayag na binasa ni Representative Michael Defensor, tinukoy ni Yap ang lumabas sa pagdinig na ang repurposed content mula sa Big Dipper ay dinidistribute ng isa pang ABS-CBN company, ang ABS-CBN Global na nasa Hungary, Luxembourg at Cayman Islands. Pag nilagay mo ang pangalan ng mga bansang ito sa Google, kasunod agad nito ang mga salitang tax haven. Ito yung mga bansang maaaring maglagay ang isang dayuhan ng mga assets o negosyo nila upang makaiwas sa pagbabayad ng mas mataas na taxes sa bansa nila.
Case in point, ABS-CBN. This is tax avoidance. ABS-CBN is a tax avoider. Tanong naman ni Defensor, di raw kaya masyadong malaki ang ibinabayad ng ABS-CBN sa Big Dipper. Transfer pricing done by ABS-CBN is reviewed by third party. So the prices that we looked at is the prices if we have gotten it to a third party. So there is a documentation po, and this is a requirement when there's a BIR audit. Hinihingi ni Representative Defensor ang data ng GMA7 upang maikumpara ang ginagastos nito sa repurposing ng content at maikumpara sa ibinabayad ng ABS-CBN. Sabi ng BIR, nag-issue na ito ng Letter of Authority noong Mayo para imbestigahan ang Big Dipper. Transfer pricing is not an illegal activity but fraudulent pricing and abusing transfer pricing for the purpose of tax evasion are. In general, Your Honor, any scheme that is used to defeat the proper payment of taxes is tax evasion. Ikinumpara din niya ang income tax na binayaran ng ABS-CBN sa binayaran ng GMA Network Incorporated. Ang galit ng madami, o hindi naman galit, sabihin na natin ang pinagtataka ng marami, kasi po yung GMA7, 2018 lang po, ang binayaran niyang taxes is 1.4 billion. Ikayo po, 4 na taon, 1.4 billion. Kaya po, marami nagtatanong dito sa Big Dipper, paano nangyari na mas malaki ang ABS-CBN, mas malawak ang sakop ng ABS-CBN, mas maliit ang binapasok na taxes niya. Kaya po pumapasok yung pagtatanong tungkol doon sa Big Dipper. Hinihingan pa namin ng reaksyon dito ang ABS-CBN, pero dati na nilang sinabi na tama ang kanilang ibinabayad na buwis. Sa pagdinig, nais ng mga mambabatas na hingin ang tulong ng National Bureau of Investigation o NBI para imbestigahan ang nangyari sa pagitan ng ABS-CBN at Amcara Broadcasting Network. Hanggang noong isang araw kasi, 8 linggo makalipas bigyan ng cease and desist order. Patuloy ang ABS-CBN sa pag-ere ng mga programa nito sa TV Plus gamit ang Channel 43 sa bisa ng prangkisa ng Amcara. Noon pong nag-serve ng cease and desist order ang aming pong mga engineers, ay pinatest na rin po namin, pinacheck po namin kung saan po nanggagaling ang signal noon pong Channel 43. The measurement shows that a strong signal is emanating from the direction of ABS-CBN's tower along Mother Ignacia Street, Quezon City. Ang signals po ng Amcara ay nanggagaling po sa ABS-CBN compound? Base po dito sa report po ng aming engineers ng NCR ay galing po sa loob ng ABS-CBN compound tower. Ang lumalabas ko rito, yung fraud, may element po na fraud against the legislative power of Congress. Kaya ho kailangan ko ilay yung predicate para ho makita natin dito kasi nagmamalinis po eh. Ang paliwanag ng ABS-CBN, meron silang block time agreement kung saan bumibili sila ng airtime sa Amcara. Pero lumabas din sa pagdinig na sa ilalim ng kanilang kasunduan, mga kagamitan pa rin ng ABS-CBN ang ginamit sa pag-broadcast. Dahil ang eksperto po dito ay si KBP President Junic daw at based po sa kanyang sinabi, yung pong broadcaster ay kailangan may sarili po siyang equipment, sariling personnel at yung pong block timer ay nagba-block time lang sa kanya at kumukuha lang po ng oras. Yes. Opo. Pero yung pong equipment at personnel, base po sa sinabi ni President Nick daw, ay doon po sa may-ari ng network. We have already elicited facts necessary to show na ito pong Amcara, isang moro-moro po. So, ayun ang nakikita ko, malinaw na ho, na the dummy relationship between ABS-CBN and Amcara is existing without any iota of doubt. Yung block time agreement po, ever since, inaalaw po yan ng KBP. I was president and chairman also of the Standards Authority, and we have rules and regulations governing block time agreements. And these agreements are usual in the broadcasting industry po. And it is not a use of fraud, Your Honor. We stand by that. Dating pagmamayari ng ABS-CBN ang 49% ng shares ng Amcara at ibinenta lamang ito noong isang taon. Hinihingan pa namin ng komento ang ABS-CBN sa mga aligasyon. Iyan ang unang balita. Victoria Tulad, Buong Puso para sa Pilipino.